Tumayo na po ang lahat. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagkilala ng iyong anak para sa amin na buhay talaga. Kami naway maging kasalo niya pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagkat siya ang tagapamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco nang siya'y malapit na sa lungsod. Biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubasob siya at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon sa kanya, tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig ngunit wala silang nakitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalan ay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias,
Ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalye matuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay, Saulo. Sabi ng Panginoon, siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat na tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin, alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay, at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo, at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang sino mang kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay.
Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito tulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagbabalik sa ating pong pagdiriwang ng unang Biyernes para sa buwan ng Mayo. Palapakan po natin ang pong Jesus Nazareno. Sa araw na ito, nawa ay mas pagtuunan natin ng pansin ang mga salita na ibinibigay sa atin ng poong Jesus Nazareno. Salita ng Diyos. Mga aral na ibinibigay sa atin ni Jesus. Aral na may kalakip na pangako. Ang pangako niya, buhay. Hindi lang basta buhay, kundi buhay na walang hanggan. Hindi lang basta buhay, kundi buhay na may kapanatagan, mayroong kapayapaan. Ito ang salita ng Diyos. Salita na bumubusog sa atin. Hindi lang bubusog sa ating isipan, kundi bubusog mismo sa ating pangangatawan. Kapag mahina ang espiritual natin, dahil hindi kumakain, manghihina ang ating katawan, hindi kakayanin ng katawan ang anumang panunukso ng demonyo. Nitong nakalipas na araw, medyo nagtatalo-talo ang mga Katoliko. Katoliko mismo, nagtatalo-talo. Hindi ko alam kung anong pinanggagalingan ng iba, no? Pero tayo nagtatalo. At ang isang sikreto sa pamilyang Pilipino, ang isang sikreto para tayo mapagkaisa ay sa pamamagitan ng pagsasalo-salo. Natatalo, nalalabanan ang pagtatalo-talo kung tayo po ay magsasalo-salo. Nagtatalo tayo sa mga salita ng mga tao. Pero dahil sa pagsasalo-salo natin sa salita ng Diyos, nagiging isang pamilya muli tayo. Yan nawa, no? Mas bigyan natin ng halaga. Bigyan natin ng pansin itong sinasabi ni Jesus. Iisa lang ang dapat nating kinakain. Kasi di ba sa pamilya po, no? Bakit nagkakapare-pareho yung sakit ng pamilya? Di ba yung parang minsan sinasabi natin hereditary, no? Pag diabetic yung tata o yung magulang, diabetic din yung anak, apo, diabetic. Sa bawat bayan, sa bawat lugar, bawat probinsya, merong mga common denominator ng mga sakit. Pag pumunta ka sa bandang, halimbawa sa Bicol, marami dyan, mayroong goiter. Pag pumunta ka dito, marami dyan, mayroong sakit sa balat. Kasi iisa lang ang pagkain. Nakukuha ba? Pag doon, maraming seafood,
mga sakit na pang seafood. May mga allergy kasi isa. Ngayon, ang sabi ni Kristo, kung tayo ay kakain ng pagkaing ibinibigay niya, ang kanyang sarili, ang kanyang laman, ang kanyang dugo, kung lahat tayo kakain, di lahat tayo maka-Kristo. Kung lahat tayo maka-Diyos. Kung Katoliko ka, ito dapat ang kinakain mo. Salita ng Diyos kinakain natin. At ang sabi nga, di ba? We become what we eat. So ang tanong, bakit nagkakaiba-iba tayo? Kumakain ba talaga tayo? O pagdating sa kainan, ayaw natin siyang tanggapin? Madali lang sa atin pumunta dito, magtiyaga, pumila, minsan mainit, minsan umuulan. Kaya nating tiisin, makapasok lang dito para itaas ang kamay sa Poong Nazareno, Lord, pengi ako ng maraming pera. Para maging masaya kami. Ang sabi naman ni Kristo, kung gusto mong maging masaya, kumain ka. Yan tanong, bakit ayaw mong kumain? Ayaw mo nitong tinapay. Gusto mo lechon. Gusto mo apritada. Gusto mo mamahaling bag. Gusto mo palasyong bahay. Ayoko niyan, tinapay. Ganyan lang tinapay. Ulitin ko. Maliban, sabi ni Jesus, maliban kanin ninyo ang laman ng tao, inumin ang kanyang dugo, hindi ka magkakaroon ng buhay. May mga tao po na nagsisimba dito, kahit may sakit, masaya. May mga deboto na kahit na sa pamantayan natin, mahirap siya, pero masaya. Naalala niyo pa po ba, noong mga unang quarantine, ECQ, MECQ, GCQ, bawal kayong magsimba. Physically, online lang. Naramdaman niyo ba yung kulang? Na-feel niyo ba yung kulang Sinisigaw sa media, wag na kayong pumunta ng simbahan, wag na kayong magsimba, makontento kayo sa live streaming. Pero pag nanonood ka sa TV, sa screen, di ba kulang? Yung mga OFW natin, laging kulang. Iba pa rin kasi kapag nandito ka. Iba kasi yung nakakatanggap ka ng katawan ng Poong Nazareno sa pamamagitan ng komunyon. Na hindi naiintindihan at madali lang sabihin, wag na kayong magsimba dahil para sa kanila, normal na hindi sila magsimba. Pero sa atin, nawa, sa lahat ng nakakarinig nito, dito sa oras mismong ito, sana ikaw mismo masabi mo na ganito kahalaga ang pagtanggap kay Kristo. Hindi lang sa isip, kundi sa buong pagkatao, tinatanggap natin si Kristo. Kaya wag niyo na pong tanggihan si Kristo. Sayang nandito ka na At hindi naman tayo inuhusgahan ni Kristo. Hoy, ikaw, naka-short, bawal magkomunyon.
O ikaw, anong tawag dyan? Spaghetti. Ano yan? Yung ganon, yung kita kilikili. Bawal. O ikaw, hindi ka naligo. Bawal. Walang ganon kay Kristo. Kung paano tayo naghanda, tanggap ni Kristo yan. Alam niya. Kaya nga sa bago tayo kumain, sinasabi natin, ipinapahayag natin kay Kristo, hindi ako karapat dapat tumanggap sa iyo. Pero ang sagot lang ni Kristo, katawan ni Kristo. Iaabot lang ng mga lay minister, ng pare, ibibigay lang, katawan ni Kristo. Kahit sino ka pa, kahit ano ka, ano man ang suot mo, ano man ang pag-iisip mo, katawan ni Kristo. Yun nga lang, minsan, marami pag meron pa rin, katawan ni Kristo. O kaya naman, iaabot na, busy pa sa pagsi-cellphone, namimiss mo yung pinaka-regalo ng Diyos sa iyo. Paano natin magagawang maging karapat-dapat na tumanggap kay Kristo kung hindi mo nga siya tatanggapin? Pampalakas natin yun. Kakayanin mo. Pag tinanggap mo si Kristo, kakayanin mong tanggihan yung ibibigay na pera para bumoto ka sa Lunes. Pera o katawan ni Kristo? Nakaalaman tayo dito. Pera o katawan ni Kristo? Magkano ba ngayon? 300? 300 ba? Kasi bumababa daw yan eh. Sabi, 1,000, ibababa, magiging 700, ibababa sa coordinator, pagdating sa pinakabotante, 300 na lang. Kasi sayang eh. Magugutom ako. Sayang eh. Pambili ng bigas din to eh. Sayang eh. Pero kung malakas tayo, nasa atin si Kristo, nagtitiwala tayo kay Kristo, na hindi niya tayo gugutumin, hindi niya tayo pababayaan, magiging matatag ka na bumoto ayon sa iyong konsensya. Kaya mo yan. Kung sino man yan, sino man ang napupusuan mo, bumoto ka. Hindi dahil binayaran ka. Dahil yan ang ipinagdasal mo. Yan ang pinili mo. Kakayanin mo yan. Magtiwala ka sa poong Jesus Nazareno. Hindi tayo magugutom. Hindi nga tayo namatay eh. Noong mga panahon na walang ayuda, namatay ba tayo sa gutom? Hindi. Pinabayaan ba tayo ng Jesus? Hindi. Ang nagpabaya, yung mga ibinoto nyo nung last time. Mahirap po kasi yung pag nandito tayo, taas lang tayo ng taas ng kamay. Hindi tayo dadalhin sa langit ng pagtataas ng kamay natin. Ang magdadala sa atin sa langit, yung pagtanggap natin kay Kristo. Kasama ang kanyang aral, kasama ang kanyang mga payo, lalo tigit yung kanya mismong sarili. Nawa po, pag-isipan ng mabuti ha, pagdasalan. Huwag mong tatanggihan ang iniaalok sa iyo ni Jesus, mismong kanyang sarili. Amen? Tumayo na po ang lahat.
Ibinigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo, ang pinagmumulan ng bagong buhay. Ang ating pong itutugon, Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eukaristiya bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkus higit na manalig sa Diyos araw-araw, kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa mga biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga may sakit naway palakasin ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ng kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Dalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Isama na rin po natin ang darating na eleksyon sa Lunes na maging mapayapa at malinis na eleksyon. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo na ang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusanang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, minasalamatan kaniya, binaghati-hati ni Ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, alleluia. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Walang hanggan. Tumayo na po ang lahat. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang uling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos na sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Mamaya po pala 1:30, yung regular schedule natin, Friday Catechism o Katisismo. Inaanyayahan ko po kayo na manood o makinig sa sama-samang pagninilay natin bago tayo dumako sa eleksyon. Mula sa salita ng Diyos, mula sa Biblia, susuriin natin ang ating po magiging desisyon. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús,
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.